Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Home Economics, Grade 5. Quarter 3, Lesson 6. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kagamitan at pamamaraan sa paggawa ng embroidery stitches, kahalagahan ng pagbuburda o embroidery stitches, pagbuo ng disenyo gamit ang embroidery. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Natutukoy ang mga kagamitan sa embroidery stitches. Nasusunod ang mga wastong pamamaraan ng pagbuo ng embroidery stitches. Unang araw. Maikling balik-aral. Ito si Elena. Mahilig siyang manahi gamit ang kanyang kamay at bago pa lang siya sa paggamit ng makinang pantahi. Halina't tulungan natin siyang alamin ang mga parte ng makinang pantahi o sewing machine. Sagutin natin. 1. Spool pin. 2. Balance wheel. 3. Pressure regulator. 4. Needle clamp. 5. Needle. Tanong-tugon. Gumamit ng bingo card activity kung saan kailangang hulaan ng mga mag-aaral ang mga kasangkapang ginagamit sa pananahi. Ang guro ang magbibigay ng pattern, I-shape, vertical line, horizontal line o slanting to the left or right. Bago kunin sa magkahiwalay na lalagyanan ang kamukhang larawan kasama ang pangalan ng kagamitan sa bingo card. Panghikayat na gawain. Tingnan ang larawan at ibigay ang pangalan ng mga kagamitang ginagamit sa pagbuborda o embroidery. Unang larawan. Sagot, hoops. Hoops. Pangalawang larawan. Karayom. Karayom. Pangatlong larawan. Gunting. Gunting. Pang-apat na larawan. Threads. Threads. Pang-limang larawan. Tape measure. Tape measure. Mga katanungan, ano ang ipinapakita ng mga nasa larawan? Sagot, ipinapakita sa larawan ang paggawa ng burda o embroidery sa tela. 2. Gumawa ng pangungusap ayon sa larawang nakikita. Sagot, ang bata ay nagbuburda ng bulaklak at bahaghari sa tela gamit ang sinulid. 3. Ano sa inyong palagay ang gamit ng mga ito? Sagot, ginagamit ito sa pagdidisenyo at pagpapaganda ng damit, panyo o dekorasyon sa bahay. Narito ang mga kahalagahan ng kasanayan sa pagbuburda. 1. Kabuhayan. 2. Pagpapanatili ng kulturang Pilipino. 3. Pandekorasyon. 4. Libangan. 5. Nakapagdudulot ng kasiyahan. Bokabularyo. Isulat ang letra ng tamang sagot na uugnay sa isinasaad ng bawat pahayag. Narito ang mga pagpipilian sa Hanay B. A. Calado. B. French knot. C. Chain stitch.
D. Backstitch. E. Satin stitch. 1. Ito ay para sa paggawa ng maliit na tuldok o tuldok na disenyo. Sagot, B. French knot. 2. Ito ay pag-fill ng mga solido na bahagi ng disenyo. Sagot, E. Satin stitch. 3. Ito ay sa paggawa ng chain-like pattern. Sagot, C. Chain stitch. 4. Ito ay karaniwang stitch na ginagamit para sa paggawa ng linya. Sagot, D. Backstitch. 5. Ito ay tradisyonal na pananahi o pagbuborda na ginagamit sa barong Tagalog. Sagot, A. Calado. Kaugnay na paksa bilang isa, kagamitan at pamamaraan sa paggawa ng embroidery stitches. Panoorin ang video tungkol sa pagbuborda o embroidery at pagkatapos ay sagutan ng ilang mga katanungan tungkol sa video na pinanood. Gabay na tanong, tungkol saan ang inyong napanood at isalaysay ang ipinakita sa video? Sagot, ang video ay tungkol sa hand embroidery o pagbuborda sa kamay. Ipinakita nito kung paano ginagawa ang pagbuborda at kung paano ito naging mahalagang hanap buhay at sining ng mga Pilipino. Ano ang ibig sabihin ng kalado o kalado embroidery? Sagot, ang kalado ay isang uri ng borda na may mga butas o hiwang disenyo sa tela upang makagawa ng magaganda at detalyadong hugis. Mga kagamitang ginagamit sa pagbuborda. Tela. Ito ay ang pinakamahalagang kagamitan sa pagbuborda. Pumili ng angkop na tela para sa pagbuborda. Karaniwang ginagamit ang cotton o linen. Karayom. Ito ay karaniwang mas matulis at may mas malaking butas kumpara sa karayom sa pananahi. PC. Ito ay ginagamit sa paglikha ng disenyo o borda sa tela. Ang PC o embroidery floss ay karaniwang gawa sa cotton at may iba't ibang kulay. Embroidery hoop. Ito ay ginagamit upang panatilihing mahigpit at banat ang tela habang binubordahan. Gunting. Ito ay ginagamit sa pagputol ng sinulid at tela. Pattern. Ito ay ginagamit para sa disenyo ng borda na susundan. Tukuyin ang mga pangunahing kasangkapang gamit sa pagbuborda. 1. Embroidery hoop. 2. PC. 3. Tela. 4. Karayom. 5. Pattern. Kaugnay na paksa bilang 2, kahalagahan ng pagbuborda o embroidery stitches. Ikalawang araw. Proseso ng pag-unawa. Itugma ang mga magkakaibang tahi ng borda sa kanilang imahe. Isulat ang titik ng inyong sagot sa patlang bago ang numero. Sagutan natin. 1. Running stitch. Sagot, D. 2. Back stitch. Sagot, A. 3. Chain stitch. Sagot, E. 4. Satin stitch. Sagot, B. 5. French knot. Sagot, C.
Pinatnubayang pagsasanay. Panoorin ang video ng pamamaraan sa paggawa ng iba't ibang klase ng tahi sa pagbuburda. Tanong-tugon. 1. Tungkol saan ang pinanood ninyong video? Sagot. Ang video ay tungkol sa 20 pangunahing hand embroidery stitches na pwedeng matutuhan ng mga baguhan sa pagbuburda. 2. Isa-isahin ang mga klase ng stitches o pagbuburda na pwede mong gamitin sa pagdisenyo ng panyo o punda ng unan. Sagot. Running stitch, back stitch, chain stitch, stem stitch, satin stitch, lazy, daisy stitch, French knot, feather stitch, blanket stitch, and cross stitch. Mga hakbang sa paggawa. Paghahanda ng tela. 1. Gupitin ang tela sa tamang sukat. 2. I-secure ang tela sa hoop upang ito'y manatiling mahigpit habang binubordahan. Paglipat ng pattern. 1. Piliin ang pattern na gusto mong bordahan. 2. Gamitin ang transfer paper o tracing paper. Ilipat ang pattern sa tela. Pagsisimula ng pagbuborda. 1. Gupitin ang tamang haba ng sinulid, karaniwang 18 to 24 pulgada. 2. I-thread ang karayom at maglagay ng maliit na buhol sa dulo ng sinulid. 3. Simulan ang pagbuborda sa pamamagitan ng pagpasok ng karayom mula sa likod ng tela patungo sa harap ayon sa pattern. Mga teknik sa pagbuborda. 1. Backstitch, karaniwang stitch na ginagamit para sa paggawa ng linya. 2. Satin stitch, para sa pag-fill ng mga solido na bahagi ng disenyo. 3. French knot, para sa paggawa ng maliit na tuldok o tuldok na disenyo. 4. Chain stitch, para sa paggawa ng chain-like pattern. Pagwawakas. 1. Kapag tapos na ang bahagi ng disenyo o ang buong disenyo, itali ang sinulid sa likod ng tela upang ito ay hindi maalis. 2. Gupitin ang sobrang sinulid. Pangangalaga. 1. I-iron ang tela sa mababang temperatura upang maalis ang gusot. 2. Maaaring ipa-frame o gamitin ang bordado na tela bilang bahagi ng iba pang proyekto tulad ng unan o damit. Paglalapat at pag-uugnay. Gumawa ng sariling pattern kaugnay sa gagamiting tahi o stitches sa pagbubordang panyo. Kaugnay na paksa bilang 3. Pagbuo ng disenyo gamit ang embroidery stitches. Ikatlong araw. Gawain A. Project plan para sa pagbuborda ng panyo o embroidery project. Layunin ng proyekto, matutunan mo ang mga pangunahing kaalaman sa pagbuborda at makalikha ng isang simpleng disenyo gamit ang mga pangunahing tahi o stitches. Materyales, tela, Aida cloth o kahit anong tela na pwede sa pagbuburda, embroidery hoop, embroidery needle, embroidery thread, iba't ibang kulay, gunting at pattern o disenyo na gagamitin tulad ng bulaklak, puso, bituin at iba pa. Oras ng proyekto, kabuuang oras ay 1 linggong paglikha ng disenyo at pagtatapos ng proyekto. Mga hakbang. 1. Kilalanin ang iba't ibang uri ng tahi. 2. Tiyakin na kumpleto ang iyong mga materyales. 3. Tingnan kung paano isagawa ang running stitch, back stitch, satin stitch, chain stitch at French knot. 4. Mag-practice ng bawat uri ng tahi. 5. Pumili ng simpleng pattern na kaya mong gawin.
6. Tingnan kung paano ililipat ang pattern sa tela. 7. Simulan ang pagbuborda gamit ang napili mong pattern at ang mga natutunan mong tahi. 8. Tingnan kung paano maayos na ilalagay ang natapos na borda sa embroidery hoop. 9. Tingnan kung paano maayos na tapusin ang mga tahi o panatilihing malinis ang likod ng borda. Panoorin ang video. 1. Subukan ang mga pangunahing tahi: running stitch, back stitch, satin stitch, chain stitch, at French knot. 2. Pagkatapos maisagawa ang mga pangunahing tahi, magdagdag ng 9 na detalye sa inyong panyo. 3. Maaari itong maging hugis, disenyo, letra, simpleng pattern o anumang malikhaing detalye. 4. Maging malikhain at mag-eksperimento sa iba't ibang kulay ng sinulid upang mas gumanda ang disenyo ng inyong panyo. Mga gabay sa iba't ibang uri ng tahi sa pagboborda. Running stitch. Itusok ang karayom mula sa ilalim. Hilahin ang sinulid hanggang sa dulo na may buhol ay dumikit sa tela. Itusok ang karayom mula sa ibabaw pababa. Ulitin ang pagtusok pataas at pababa, panatilihin ang pantay-pantay na distansya. Back stitch. Itusok ang karayom mula sa ilalim. Hilahin ang sinulid hanggang sa dulo na may buhol ay dumikit sa tela. Itusok ang karayom mula sa ibabaw pababa. Itusok ang karayom mula sa ilalim pataas. Itusok ang karayom pabalik sa dulo ng unang stitch. Ulitin ang mga hakbang para sa susunod na mga tahi. Chain stitch. Itusok ang karayom mula sa ilalim. Gumawa ng loop sa ibabaw ng tela. Itusok ang karayom mula sa ilalim pataas sa loob ng loop. Hilahin ang sinulid upang bumuo ng unang chain. Ulitin ang proseso para sa susunod na chains. Tapusin ang tahi sa pamamagitan ng pagtusok sa labas ng huling hoop. Satin stitch. Itusok ang karayom mula sa ilalim. Itusok ang karayom mula sa ibabaw pababa. Itusok ang karayom mula sa ilalim pataas, malapit sa unang tahi. Ulitin ang pagtahi ng pantay-pantay katabi ng bawat tahi. Tapusin ang tahi sa pamamagitan ng pagtusok sa ilalim ng tela at pagbuo ng buhol. French knot. Itusok ang karayom mula sa ilalim. Ibalot ang sinulid sa karayom ng 2 hanggang 3 beses. Itusok muli ang karayom malapit sa butas kung saan ito lumabas. Hilahin ang sinulid upang bumuo ng buhol sa ibabaw ng tela. Bilugan ang hand emojis na naglalarawan ng iyong damdamin sa paksang tinalakay sa araw na ito at ibigay ang dahilan. 1. Pinili ko ang emoji na ito dahil gusto ko pang magsanay sa pagboborda upang mas gumanda ang aking mga disenyo. 2. Isulat ang natutunan sa araw na ito. Halimbawang sagot, natutunan ko ang iba't ibang uri ng stitches sa hand embroidery at kung paano ito gamitin sa pagdidisenyo ng panyo o punda ng unan. Paglalapat at pag-uugnay, isulat ang letra ng tamang sagot na uugnay sa isinasaad ng bawat pahayag.
Narito ang mga pagpipilian. Hanay B. A. Running stitch. B. French knot. C. Chain stitch. D. Back stitch. At E. Satin stitch. 1. Bumubuo ng tuloy-tuloy na linya sa pamamagitan ng paglabas ng karayom sa likod ng unang tusok. Sagot, D. Back stitch. 2. Binubuo ng serye ng mga maliliit na tusok sa parehong direksyon na may mga pagitan sa pagitan ng bawat tusok. Sagot, A. Running stitch. 3. Bumubuo ng mga magkakabit na loop na nagbibigay ng bracelet na itsura. Sagot, B. French knot. 4. Ginagamit upang puna ng isang lugar ng tela na may makinis at magkakadikit na tusok. Sagot, E. Satin stitch. 5. Bumubuo ng maliit na buhol sa ibabaw ng tela, kadalasang ginagamit para sa mga dekorasyon. Sagot, B. French knot. Ika-4 na araw. Tanong-tugon, ano ang pakiramdam mo sa pagbuburda? Halimbawang sagot, masaya at nakakatanggal ng stress ang pagbuburda dahil nakagagawa ako ng magagandang disenyo. Aling bahagi sa pagbuburda ang naging mahirap para sa iyo? Ipaliwanag. Sagot, ang pagbuo ng maliliit at pantay na tusok ang pinakamahirap para sa akin dahil kailangan ng tiyaga at maingat na galaw ng kamay. Pagninilay sa pagkatuto. 1. Natutunan ko na maraming uri ng tusok sa pagbuburda at bawat isa ay may sariling gamit at disenyo. 2. Napagtanto ko na kailangan ng tiyaga at pasensya sa paggawa ng burda upang maging maayos at maganda ang resulta. 3. Gagamitin ko ang natutunan ko sa pagdidisenyo ng panyo, punda ng unan at iba pang dekorasyong tela. Pagsusulit, basahin ang sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang pahayag ay totoo at mali kung hindi ito totoo. 1. Ang hoop ay ginagamit upang mapanatiling maluwag ang telang binubordahan. Sagot, mali. 2. Sa pagbuborda, sinisimulan ito sa pamamagitan ng pagpasok ng karayom mula sa harap ng tela patungo sa anyo ng pattern na gusto. Sagot, mali. 3. Ang kalado embroidery ay karaniwang ginagamit sa barong Tagalog. Sagot, tama. 4. Maaaring ipa-frame o gamitin ang mga bordadong tela bilang bahagi ng iba pang proyekto. Sagot, tama. 5. Ang pagbuburda ay makalilikha ng disenyo tulong ang iba't ibang tahi o stitches. Sagot, tama. Gawaing pantahanan o takdang aralin. 1. Magpatuloy sa pagsasanay ng iba't ibang uri ng tahi o stitches sa bahay kasama ang ibang miyembro ng pamilya. Kumuha ng larawan ng iyong produkto at gumawa ng collage kung paano mo ito nabuo. Ipasa ito sa iyong guro. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!